gusto lang naming linawin po yung no balance billing para sa mga dengue patients po, Doktor. Ito po ay available sa mga mahirap nating kababayan na aabot sa 5.2 million na families. Ibig sabihin, mga 25 million na individuals to sa buong Pilipinas. Ano po yung mga kondisyon dito? Saan sila pwedeng pumunta para hindi na sila magbayad kung sila ay sakaling ma-hospital dahil sa dengue? Ganito yon. Ang commitment is pag pumunta sila sa government hospitals. However, ang ating mga private hospitals, and nakausap ko lang nung isang kahapon, yung president ng Philippine Hospital Association na ipaalam din sa ating mga public na tutulong sila. Now, ibig sabihin noon, pwedeng hindi ho, kung siguro sa ward, pwede ding tanggapin na lang nila. Ibig sabihin, hindi sila obliged or they are not mandated. Sa private, ito sa private. Subalit, sila ay tutulong na as much as possible, hindi na rin sila sisingil more than the so-called case payment na ibabayad ng PhilHealth. Subalit, ipaliwanag ko po, ito ay voluntary on their part. However, pag sa government hospital, committed ho yun. No balance billing in a ward accommodation. Yeah. Maganda pong balita yan sa mga kababayan po natin na pwedeng magkasakit ng dengue at ma-hospital sa mga government hospitals po. At sila ay pupunta sa mga government hospital. Siguraduhin po ninyo pupunta ho kayo sa government hospital para wala po kayong babayaran. At ang magbabayad po ay ang PhilHealth. Jill Risontok ng DWIZ. Sec, na-mention niyo po kanina na mayroong 2 vaccine na available na ho ba yun? Ano yung pharmaceutical brand name? Tsaka kapag na-acquire, libre ho ba yun o baka mahal yung presyo? Siyempre, when you are talking of something new, may kamahalan yan. And second, hindi ko masasabi muna these are 2 foreign pharmaceutical companies na working on that. Siguro yun na lamang ang maisulat mo, that there are 2 types. There are 2 pharmaceutical companies working or developing a vaccine for dengue. So, bali ang stage po na-develop na, kaya lang hindi pa ina-announce yung brand name. Hindi. Tsaka yung costing. Hindi. It's still undergoing clinical trials. Alam ho ninyo, maraming 4 na major steps ang isang gamot bago yan ilalabas sa publiko. That's the reason why yung tinatawag na mga brand medicines, lalo na pag they are within yung tinatawag nating patent, kaya expensive dahil napakalaki ng gasto sa research doon. So itong 2 pharmaceutical companies that are developing itong vaccine na ito are testing it. And ang market kasi niyan global, hindi lang naman sa Philippines. And ito ay tinetesting nila. Like, for example, there are 2 or 3 areas in the Philippines today where this vaccine is being tested. Ang sinabi ko na nga doon na as far as those that are being tested in the Philippines, ang lumalabas, so the results are very good. Now, anong ibig sabihin nito para maintindihan ninyo ito? When you test a vaccine, i-vaccinate yung bata. Or isang area, titingnan, let's say 1,000, i-vaccinate. Then titingnan mo, within 12 months, kung talagang naging effective yung vaccine. So titingnan mo kung nagkasakit yung mga batang yon. So ganun katindi yun. So mag-iintay ka ng at least 1 year. Actually, ang mga testing, hindi lang 1 taon, pwedeng 2, 3, 4, 5 taon. To make sure na kung wala bang tinatawag na side effects. Anong ibig sabihin ng side effect? Tama, meron kang gustong gamot na ibinigay o binaksinate mo ang bata. Meron bang naging epekto nitong nakakasama? Meaning, pag vaccinate mo, merong iba nagkakaroon ng allergy. So, gaano kadami ang nagkakaroon ng allergy? Gaano ka-serious ang iyong allergy? Pwede kasi kang mamatay sa certain allergy. Nagkaroon ba ng anaphylactic shock? Or, meron bang other side effects? Like, nagkaroon ba ng dengue pero mild lang? So, maraming aspeto ang testing ng isang gamot, lalo na pag-vaccine.
And that's the reason why, even if ngayon, certain tests has shown that it is effective. Kaya merong studies yan. Primero, tinitesting yan sa animals. No? Minsan, 2 levels of animals. Yung small animals, let's say sa mice muna o rabbit. Pagkatapos, itetesting sa mammals. Pwedeng sa mga monkeys. After that, itetesting sa tao. Ganun ang pag-test ng gamot. Kaya dapat maintindihan din ng public how expensive it is to bring out a medicine. Kaya lalo na pag-vaccine. So, kaya sinasabi ko lagi na it is undergoing clinical trials. Anong ibig sabihin ko doon? Ibig sabihin, tinetesting na ito sa level ng tao. Pero susundan pa yung mga taong, mga batang yon kung anong naging effect after 1 or 2 years or even 3 years. Kaya sabi ko nga, maybe in 2 years or so, kasi yun ang aming information in discussion with the manufacturer nito. Bago, pag na-develop na nila yun na maayos, gagawa pa yun ng factory. Kasi global sa dami nang igagawin yan. Just to make that factory, baka it will take them another 2 years. So, ganun ho katindi. No? Ganun katindi yun. That's why it's not that easy. And it takes time. Sex, sabi nyo kanina yung CCT family to 5.2 million na merong PhilHealth free sa mga government hospital yung dengue patient. Tama. Paano yung na-disqualified sa CCT rules and regulation na poorest of the poor din kaya lang hindi nag-qualify do sa standard ng targeting system ng DSWD? Siguro kung they consider themselves poor pa rin, na hindi lang sila nasabi, hindi pumunta muna sila sa DSWD at magpa-evaluate. Because ang ating assumption, hindi na sila poorest of the poor. Paano kung kulang lang sa documentation, sir? Pero qualified naman. Hindi nga, that's why it's not, kaya nga po, ang DSWD database ang ating sinusundan. Hindi yung opinion ko or opinion mo o opinion ng ospital. Meron silang, ang DSWD has yung tinatawag na means test, hindi ba? To identify kung talaga ang tao ay mahirap. Yun nga ang ating problema all through the years Nung araw, before itong lumabas itong DSWD, marami tayong mga social workers, meron tayong mga bayan or province na nagbibigay sila ng mga cards sa those that are supposed to be poor. Ngayon, meron na tayong national database of what at least we consider are poor. Now, yung mga taong they think they are poor, na hindi sila nailista, di pumunta sila, magpa-evaluate sila sa DSWD.